move na kapag hindi pa dumalo si dating Presidente Duterte, susunod na hearing, natin isaalang-alang ang paggamit ng ating kapangyarihan para i-cite siya in contempt. In September and October of 2016, the House Committee on Justice conducted the inquiry on the Bilibid drug trade. However, unlike this hearing, the real subject of that hearing was not really about the drug trade. The real subject of that 2016 House Committee hearing was all about destroying me for conducting a Senate inquiry which in so many aspects was like this one. The only difference between this hearing and that Senate hearing is that my committee inquiry was 8 years earlier and Duterte was at the peak of power. Sa Senate hearing pong yun ay kinundin ako yung drug war ni Duterte. At nagmakaawa pa po ako na tigilan na ito habang ilang daan pa lang ang mga nagiging biktima at wag na sanang paabutin pa ng libo-libo. Ngunit sa kasawiang palad, wala pong nakinig sa akin, lalo na may mga mayorya po tayo ng mga senador at congressman na ayon kay Senator Bongo noong isang araw, ay walang sawa sa pagpalakpak kay Pangulong Duterte sa bawat banggit niya sa pagsulong na madugong drug war sa kanyang mga zona. Sa halip ako ay pinaaresto, pinakulong, binusalan ng halos 7 taon gamit ang mga gawa-gawang ebidensya katulad ng testimonya ng mga ilang Bilibid drug lords at inmates. I'd like to say that the objective for targeting me was threefold: to silence me, to destroy my credibility, and to serve as an example to others. By doing all three, my message to the people against Duterte's EJKs would no longer be heard or listened to, and no one else would dare to act as a messenger after seeing what was done to me. Since all three were achieved, the EJKs became accepted by public officials and the general population. This led to more killings because no one was arresting and prosecuting the killer cops and the vigilantes. This was impunity as never seen before in the Philippines outside of Davao. Sobrang nakakalungkot na ngayon lamang nagkaroon ng napaka-komprehensibong pagtalakay ang Kamara de Representante sa drug war at mga EJK pagkatapos ng tumambak ang libo-libong bangkay na naging biktima ng drug war. Ayon nga po kay Professor Randy David, marahil ang pandinig na ito ng Kamara ay katumbas na rin ng aming pinapangarap na Truth Commission na hihimay sa mga tunay na pangyayari sa 6 na taon na pagpaslang ng ating sariling gobyerno at kapulisan sa libo-libo nating mga kababayan. But right now, I don't want to discuss it, but my position is that pwede pa sigurong i-consider yung creation ng Truth Commission. At tingnan din ho natin na hindi lang po pagpatay ang naging resulta ng war on drugs ni Duterte. There are also those who were unjustly imprisoned based on planted and fabricated evidence. Ako nga po yung one of the very first victims of that. Ngayon naman po, ito na rin po ang pinatutuo yung sa bagong revelasyon ni Police Colonel Royina Garma nang binulgar niya sa huling hearing ng Quadcom na siya ang inatasan mismo ni Pangulong Duterte na maghanap ng tao sa PNP na maasahan niya sa pag-iimplementa ng drug war alinsunod sa modelong ginawa niya sa Davao City. That's why my presentation, and I'll try to really make it brief, would cover 4 matters, 4 topics. One is the recent disclosure of Kerwin Espinosa. I'd like to comment on that. 2 is the importance of the 2009 CHR investigation of the DDS to the inquiry of this committee. 3 is the revelation of former Police Colonel Royina Garma that the drug war was modeled after the Davao anti-drug campaign. And I'd like also to touch the relevance of Republic Act number 9851 on crimes against humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity in enforcing accountability. So ito na po yung aking presentation. Although meron po akong mga i-skip because actually part of my presentation are some videos
but hindi ko na po yon ipapakita because of the limited time. So nung narinig ko nga po yung testimonya ni Kerwin Espinosa last hearing, it was Senator Bato de la Rosa who ordered him to lie under oath before the Senate in November 2016, hindi na po ako nagulat doon. Si Kerwin actually already retracted his fabricated testimony against me in April 2022, around the same time that Rafael Ragos, the former Bucor OIC and NBI Deputy Director, also recanted in accusing me of receiving money from Bilibid drug lords. Doon po sa hearing sa Senado ay talaga namang sinabi ko doon na lahat po ng mga sinasabi nila tungkol sa akin, so yung pagiging protector ko daw nung illegal drug trade ni Mr. Kerwin Espinosa ay wala ho yung katotohanan. I vehemently, categorically, and firmly went on record in denying those accusations. Sinabi ko rin noon na yung mga sinasabi nila Kerwin Espinosa, ni Ronnie Dayan, and ni Colonel Espinido ay wala talagang katotohanan. In the first place, hindi nga sila magkakilala. Nauna na nilang sinabi yun before they were presented before the Senate na hindi sila mga magkakilala. Na pinadala mula sa panig ng dating Pangulo. Nabanggit po doon yung, and I quote, willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferably after November 1, end of quote. So, Mr. Chair, sa ganitong mga pagkakataon na sa panig po nila nag-express ng ganong availability, how will the committee deal with that? Dahil, Mr. Chair, while meron tayong mga tinitake note na mga considerations, ayaw din naman natin na maprolong iyan, tapos baka tumagal din na hindi pala magiging maayos yung kalusugan ng dating Pangulo at madadali po ang mga proceedings ng komite na expected na humarap siya. So, sa bahagi ng Quadcom, Mr. Chair, do we have some target dates kung kailan talaga posibleng matuloy na ang investigasyon na makaupo ang dating Pangulo? Yan lang, Mr. Chair. Well, in response, Congresswoman Franz Castro, you are recognized for your manifestation. Thank you, Mr. Chair. So, ang kinatawang ito po ay lubos na nababahala at dismayado sa hindi pagdalo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing ng ating komite. Parang naggagayahan lang ang mag-amang Duterte. Ang daming sinasabi kapag hindi under oath o wala sa tamang lugar. Pero kapag pinatawag na sa formal na pagdinig, nag-uugaling pusit na pareho. At ang dami ng rason para huwag dumalo ang sagutin ng maayos ang mga katanungan natin. Kaya I move na kapag hindi pa dumalo si dating Presidente Duterte, susunod na hearing ay i-cite na siya in contempt or kung ano man yung rules natin. Kundi ay ito po ay isang malaking insulto sa mga pamilya. Andyan po yung pamilya ng mga biktima ng madugong war on drugs na nandito po sa atin. Sa kanyang pagtanggi ay nagpapakita lamang ng kawalan ng respeto sa proseso ng investigasyon at sa pagharap sa katotohanan. Mr. Chair, ang mga aligasyon laban sa kanya ay napakaseryoso. Mula sa mga pagpatay sa mga sibilyan, sospek at may hirap, maging sa mga Chinese drug convicts hanggang sa pagkamatay ni Mayor Rolando Espinosa. Hindi ito mga bagay na dapat ipagwalang bahala o iwasan. Kung totoong walang itinatago si dating Pangulong Duterte, bakit hindi niya harapin ang mga tanong natin dito sa committee? Bakit kailangan pang magtago sa likod ng mga dahilan tulad ng health issues at short notice? Mr. Chair, hinihiling ko sa committee na gawin ang lahat ng hakbang upang matiyak ang pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa susunod na hearing kung patuloy siyang magtatago at dapat nating isaalang-alang ang paggamit ng ating kapangyarihan para i-cite siya in contempt. Ang bayan ay nangangailangan ng katotohanan at hustisya, hindi tayo dapat magpatinag sa mga taktika ng pag-iwas at pagtatago. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman. Kamag-anak po ng mga biktima. Pwede po bang tumayo ang mga kamag-anak po ng biktima? Maraming salamat po.
Pwede na po kayong maupo. Maraming salamat. Congressman Manuel and then Congressman Acop.